Nasa Bagong Tipan, kay Lucas, Kapitulo 17, versikulo 3 hanggang 4. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Tama na, ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya noong umalis tayo sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay. Huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong. Hindi ako nakialam. Hindi ako maniwala. Pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko. Magpahinga na tayo. Umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling. At nangangako ako, hindi ako malilingat, hindi ako magkukulang. Grabe ito. Ito yung talagang ramdam mo yung ate. Di ba? Ito yung famous proverb, better the bitter truth than a sweet lie. Better the bitter truth than a sweet lie. Siyempre, yung mga kakampi niya, mga kasama niya, binubuli siya, Mr. President, you're looking good. Mr. President, that's a good decision. That's a good move. Di ba? Binobola siya sigurado, that's what you call sweet lie. At least ito, better, di ba? Better yung bitter truth than a sweet lie. Ito, bitter truth to masakit. Di ba? Sabi nga nila, yung gamot minsan pangit ang lasa niyan. Pero makakapagpagaling siya yan. Di ba? Lahat ng kasama mo ngayon, hindi natin kasama sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin. Kasama mo sila ngayon dahil nasa taas ka pa. Ako at ang ating mga tunay na kapatid dito sa Luneta ang kasama mo kahit magdilim ulit ang lahat. Ganda nun. Ganda nun, Brad. Hey, sister. Ang ganda nun. Kasi tama nga naman nakalimutan na ni BBM na darating ang panahon, he will step down. At pagbaba niyan, kaliwat kanan ng kaso sa kanya. Yung mga tauhan niya, iiwan siya. Babalik na naman siya sa sarili niya, doon sa kubol niya. Ewan ko kung anong gagawin nila nung asawa niya. Diba? Nasa kapangyarihan ka, nalulung ka. Nalulung ka na sa kapangyarihan. Eto, kapatid mo nag-a-advise sa'yo, babalik ka rin sa pamilya. Pamilya ang lagi mong sandigan. So sana, Bongbong, makinig ka. Mo ang iniisip at ibinubulong nilang ambisyon. Unahin na natin ang kalusugan mo. Dahil sa adiksyon, nabigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Grabe, maganda yun. Dahil sa addiction mo. Lupit nun, Brad. Dahil sa addiction mo, nagkaroon ng karamdaman ng buong Pilipinas. Wala siguro sa atin ang hindi aayon doon. Except si Auntie Claire. Basta sip-sip yung animal. Makasip-sip, kulang na lang. Dilaan ng tumbong ni Marcos Hindi, totoo. Siguro si Auntie Claire na lang sisip-sip sa'yo. Wala siguro magsasabi na ngayon ay gumanda ang buhay ko sa Pilipinas. Sumaya ang buhay ko. Mas lalo akong sumigla. Ang ekonomiya nagtagumpay. Wala na sigurong magsasabing ganyan Kung hindi yung mga bayaran mong vlogger, yan si Auntie Claire, at saka yung mga nasa posisyon. Pero kitang-kita nyo na bumagsak ang Pilipinas. Yung ano na lang yung dolyar na lang Diba? Sabi ko nga sa iyo, there's a global factor dyan sa dolyar. But even the mga economists natin, alam nila
na ang problema talaga, kaya bumagsak yung dolyar ay dahil yung sa antindi ng import, tapos konti lang ini-export natin, tapos nagkataasan na ho ang korupsyon, nauubos ang pera ng gobyerno, umaalis sa mga investor. Alam nila yun eh. Sila na nga nagsasabi. So madaling salita, tama talaga eh. Dahil sa pagiging addict, according to Senator Amy, nasira ang Pilipinas. Pero sinabi na ni PRRD yan nun eh. Kaya sana this time makinig na yung taong bayan. Panahon na para pumunta tayo sa EDSA ngayong araw na ito. Para ipanawagan sa gobyerno ang tunay na pagbabago sa isang mapayapa at legal na paraan. Matatanda na tayo. Sakitan na si Mami. Alagaan na lang natin ang isa't isa. Yon. Kaliwat kanan man ang panghuhusga sa akin, malinaw sa aking puso na dapat mauna ang Diyos, ang bayan, pamilya at sarili. Yon. Hanggang sa mga oras na ito, Bonget, gusto kong malaman mo na hindi kita sinusukuan. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na, mamahinga alang sa iyong kalusugan. Kaya kung mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Ganda nun ha. Panalo yun, Amy. Panalo yung sinabi mong yan. Panalo. Maganda. Maganda yung sinabi mo. Ha? Mawala na posisyon, wag ka lang. Yung kapatid ko lang. Kasi naniniwala ako dyan eh. Ako ganun din eh. Sigurado ako ganun din kayo sa kapatid nyo. Diba? Marami nga sa inyo nagpapakapokpok na dahil sa kapatid. Banat ba yun naman, mga banat mo? Seryoso na eh. Totoo naman eh. Diba? Marami dyan nagpapakapokpok para sa kanilang kapatid, anak, pamilya. Gagawin mo kasi lahat eh. Diba? Lahat gagawin mo, lahat isusubok mo, lahat lulunukin mo. Basta lang sa maisalba mo yung immediate family mo. Tama, mali? Diba? Oh. Yan yung sinasabi ni Senator Amy, kahit mawala ako sa posisyon. Kasi tama eh. This really is something na revelation ito. Hindi ko alam kung tatanggapin ng mamamayang Pilipino si Senator Amy after this. Maybe some of us, ako, humanga ako, but it doesn't mean I will vote for her. Kasi, another Marcos, no. For me, no. Di ba? Pero yung respect ko sa kanya, tumaas. Pero yung iboboto ko siya uli, hindi na. Totoo, that's the truth eh. So, ibig ko lang po sabihin, mga kababayan, eto si Senator Amy, sabi niya, okay na. Kahit mawala na kami sa politika, maisalba ko lang tong kapatid ko. Palakpakan. Mag-i-standing ovation siya na ako eh. Kaya lang, naka-brief na lang ako eh. Baka kaysa masyak sila sa sinabi ni Amy. Si Banat ba naka-brief na lang? Ay, baka masyalo kayo masyak sa akin. Paggamot, alisin ang droga sa iyong sistema. Ay! Wala akong ibang gusto, kundi gumaling ka, malampasan natin ito muli. Yo. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate, kundi maging masaya ka, maging ligtas sa panganib, malusog, Yo. matagumpay Yo. sa buhay. Ayaw. Itama ang mali, Yo. labanan ang adiksyon, Yo. at ako hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Susuporta at hindi titigil manalangin kasama ninyo dito sa Luneta at sa buong mundo. Dahil iyon naman ang tungkulin at ibig sabihin ng salitang kapatid, kapatid, mabuhay kayong magkakapatid. Maraming salamat po, Senator Amy.
Ayun, panalo. Alam mo mga kababayan, ha? This is it. This is it, pansit. Ha? Game over na mga kababayan. Bakit game over? Eto na eh. Eto na yon. Wala nang titindi pa dito, kaya game over na. Wala nang titindi pang revelasyon ho ito. Ito na talaga yung pinaling revelasyon. Yung kay Zaldico, medyo magdududa ka pa sa sama aspect na sinasabi niya eh. Although, may narinig ako, antayin ninyo, may narinig ako, may lalabas na video, na yung, may bidyong tumatanggap. Abangan nyo yan. Sabi sa akin ewan ko kung totoo yan. Pero, pag ginawa, kaya nga sabi ko nga sa inyo mga kababayan, eto matindi na ho ito. Ito ang lahat ng sapat na dahilan kung bakit nagkakaganito ang ating bansa. Itong sinabi ni Senator Amy, ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng flood control o ghost flood control, kung bakit nagkaroon ng most corrupt budget noong 2025, kung bakit nagkaroon ng Romualdez, kung bakit nagkaroon ng Zaldico, kung bakit nagkaroon ng iba't ibang bagay na ikinabagsak ng Pilipinas. Ito yun. The root. Ito, yung pagiging di umano, allegedly, na sinabi ni Senator Amy na adik at patuloy na lulong sa droga ang kanyang kapatid na nagkataong ating presidente. Yan ang totoo. So, ibig sabihin, mga kababayan, solve na. Solve na ang lahat ng bagay. Mga question ninyo, mga duda ninyo, eto na yung sagot. Wala nang ibang sagot, eto na. Solve na. Alam ninyo ng lahat kung bakit nagkaganito ang bansa natin dahil meron tayong adik at lulong na presidente. Yan ang sinabi ni Senator Amy. Ang tanong ko na lang sa inyo mga kababayan, papayag ba kayo? Mananahimik po ba kayo? Hindi nyo ba ipagsisigawan na dapat nang umuwi at magpagamot si Marcos? Bakit? Hindi, bakit? Bakit ko sinasabi yan? Kasi, base sa sinasabi ni Senator Amy, hindi na siya mentally capable of leading this country. As a matter of fact, it should be impeached. Hindi lang impeach. Para mas mabilis, kailangan na talagang bumaba sa pwesto itong presidente. Hindi, hindi puwersahan, illegal. Hindi ganon. Ako ayoko. Sabi ko sa inyo, ayoko ng rebellion. Ever since, ayaw ko. Rebellion, si Satanas yan. Diba? Remember, he is the first rebel. Si Satanas. Kaya hindi ako magpapabor sa rebellion. Ngunit datapwat subalit, Mr. Marcos, if you still have a little, kahit kapiraso lang. Sabi nga, di ba ng Panginoon, kahit kapirasong pananampalataya lang, it can move mountains. Mr. Marcos, mahiya ka naman kung hindi ka pa bumaba. Kapatid mo na ang nagsabi sa'yo. Masakit eh. Sabi ko nga sa inyo, masakit. Masakit. Iniisip ko nga kanina, kung halimbawa lang may pamilya ko, may anak ako, may asawa ko, tapos sinita ako ni Coach O, di banat bay? Ang lakas mong kumain. Yung diabetes mo pumapalo na sa kataas-taasan. Hindi ako nakinig. Ayoko makinig. Ayoko makinig sa'yo. Bala, kakakainin ko lahat ng gusto kong kainin. Pero eventually, talagang, dahil hindi ko pinakikinggan ng kapatid ko, sinita niya na ako. Ang taba mo na. Ubis ka na. Mas malaki ka na kay J. Guevara. Malala na yun. Masakit man na sinabi niya yun in public, pero magigising na ako. Di ba? Alam mo yun, oo nga, no? Maybe talagang concern lang yung kapatid ko kasi pag pinagpatuloy ko to, patay yung high blood pressure ko, baka mabulag pa ako dahil sa diabetes ko. Ganun yun eh. Yeah? He is just trying to save me.
Kaya nga Mr. Marcos, itong ginawa ng kapatid mo, she's trying to save you. Not from politics, not from anything, but save you as you. Bakit? Saan po ba ang ending ng lahat ng adik? Wala namang ending ang adik na, ang saya-saya ng adik. Walang ganong ending ang adik. Kahit sa kasaysayan, di ba yung mga sikat nga na overdose Bakit? Sikat na sikat sila, mayaman sila, feeling nila, everything. Sa Amerika, di ba yung mga Hollywood star, ano ending? OD. Kasi nga, yung dosage mo, hindi na kinakaya yung isa. Ito nga sinasabi niya, 4 times a day na kayo. Talagang ma-OOD na kayo niyan. Kaya dapat magpasalamat ka sa ate mo, sinabi ito. Masakit man, pero ito ang magliligtas sa'yo. Huwag mong pakinggan yung mga bumubulong-bulong sa yung demonyo dyan sa paligid mo. Pakinggan mo tong kapatid mo. It's about time. Umuwi ka na, magpagamot ka na. Dahil isipin mo na lang yung sarili mo, pamilya mo. Ang problema nga dito, buong pamilya mo daw, adik I mean, yung anak mo din. Bakit? Sa tingin mo? Hindi, yun ang sinabi ni Senator Raimi. Kaya nga sabi ko nga, eto nga Mr. Marcos ano sa tingin mo ending mo? Makuha mo lahat ng pera ng Pilipinas? Hindi, let's assume. Sige, assume na natin. Lahat ng imaginasyon natin, i-assume na natin. Maging mapagmamayari mo ang Pilipinas, makuha mo lahat ng pera, tapos, ano mangyari? Isasama mo yan sa libingan mo? Hindi ba nakita nangyari sa inyo? Naisama ba ng tatay mo? Hindi, ako nagtatanong lang Hindi ito pambabasto sa tatay Lahat ng tao. Lahat ng tao hindi masasama ang kanyang kayamanan. Dangal, makakalimutan ng tao yan. Lahat yan makakalimutan. O yung mga namatay noon, naalala nyo pa? Yung mga bayani nga natin, hindi nyo na naalala Yung mga tunay na bayani natin, naalala, hindi na. Yung mga kabataan ngayon, kilala pa niyo yung mga bayani, hindi na. Ang kilala nyo yung mga... ewan. Diba? Naintindihan nyo ibig sabihin? Lahat tayo mamawala. So anong dapat mong gawin? Ang importante, yung pamilya. Family is more important than anything else in this world. Sabi ko nga sa inyo Ako, nagtatrabaho, wala man akong pamilya Hindi ako nagtatrabaho para sa sarili ko lang. Nagtatrabaho ko dahil sa aking family. Yung aking parents. Diba? Yun po, doon ako nagtatrabaho. Kasi yun ang pinaka-importante sa lahat, more than anything else. Ang sarap sa puso na nakakatulong ka sa pamilya. Ang sarap sa puso na yung kapatid mo maayos. Ang sarap sa puso nun, more than anything else. Yung pera, putang ina. Mawawala yan. Kaya ka lang nilalapitan ng tao ngayon dahil nasa kapangyarihan ka. Yun ang sinabi ni Amy at tama siya doon. Kaya yung mga sumisip sa'yo, lalong-lalo na si Auntie Claire, mawala ka na sa kapangyarihan yan, tingnan mo, babanatan ka niyan in the future. Kasi, vlogger yan Kailangan lang niya ng content. Ngayon, content ka niya. Ngayon, nasa position siya. Pero tinan mo, maglalahong parang bula din yan. Kasi nga, mahina. Mahina naman talaga logic yan Maglalahong parang bula yan. At pag nalaho parang bula yan, isa kanyan siguro malamang sa malamang itatakwin. Kasi pa ganong-ganon yan Tapos pakikinggan mo siya o yung advice ng mga tao mo, pakikinggan mo. Wala. Makinig ka sa kapatid mo. Yun lang ang akin. Pakinggan mo ang kapatid mo. Yan ang tunay na nagmamahal sa'yo. Hindi yung asawa mo. Hindi kasi minsan katotohanan naman yun Minsan yung asawa, hindi naman talaga yun ang tunay nagmamahal Minsan yung kapatid talaga Pakinggan mo. Okay? At para sa ating contest. Siyempre may contest tayo, di ba? Huwag niyong kakalimutan yung contest natin na GCash. Sa unang 3 makakahula ay may tigpa 500 na GCash. Lagi yan So, ang requirement niyan, kailangan nakasubscribe kayo. Pangalawa,
tama yung sasagot nyo. Ano yon? Ang tanong. Kailangan tama ito, ha? Ano yung eksakto na quotation na binanggit ko kanina about doon sa advice, yung bitter. Okay? Kung ano man yung quotation na yon, binanggit ko kanina, ilang beses kong pinaulit-ulit. Kung ano yon, ilagay nyo dyan. Ang unang 3 mananalo ay merong tigpa 500 GCash. Yun. So, paano mga kababayan? Kita-kita po tayo mamaya dyan sa pagka ginugel nyo dyan, lagpas yan ng EDSA Shrine, ha? Doon sa susunod pa sa White Plains, okay? So White Plains EDSA, corner EDSA, yon, doon po. Alam ko matraffic, maraming pulis diyan kasi grabe, talagang kawawa yung mga kapulisan natin diyan. Pero kayong mga kapulisan, payag ba kayo na ganyan ang commander-in-chief nyo? At kayo mga AFP, ganyan ang commander-in-chief nyo? Kung payag kayo at hindi kayo payag, kausapin nyo si Senator Amy. Hindi ako, si Senator Amy. Kasi ako wala akong masasabi sa inyo. Buhay nyo yan, Kausapin nyo si Senator Amy. Kasi kapatid niya yung commander-in-chief nyo, Diba? So, kausapin nyo sila. So, mamaya magkita-kita ho tayo para isang mapayapang at pananalangin sa ating Diyos. Magkita-kita po tayo dyan sa EDSA White Plains ngayong araw na ito. Ito na yung pangatlo at ang final rally. Palakpakan tayo. Maraming salamat po. Bye-bye. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang Pilipinas.